Sa farming business, kailangan bukas ang ating isipan. Napakaraming mga idea ang pwede nating matutunan. Maraming mga bagong idea na pwede nating i-apply sa ating mga alaga para 100% ay kumita tayo. Kaya sa videos nito, halina at ma-inspire at magkaroon ng bagong idea. Meron akong ipapakita ngayon mga ka-farmers. Isang napakagandang araw sa inyong lahat. Welcome na naman muli dito sa ating YouTube channel. Nag-travel ako ng 30 minutes para mapuntahan ang isa nating ka-farmers at ipakita ang kanyang napakaganda at talagang may inspire kayo sa kanyang diskarte sa pag-aalaga ng RIR chicken. 50 heads na RIR ang kanyang sinimulan. Pero ang sabi niya, 20,000 malinis na yon sa kita ng isang buwan. Minsan pa daw pag malakas at maraming customer at maraming umu-order sa kanya, lumalampas pa yan sa 20,000. Ngayon, ipakita natin ang kanyang mga idea at diskarte sa kanyang farm. Kung titingnan natin ang kanyang kulungan, napakasimple lang. Pero napakaganda ng kanyang idea. Kasi anytime, pag maubos na yung damo sa kanyang pwesto ng kanyang kulungan, ay pwede niyang ilipat ito. Once na tinanggal na yung kulungan, makikita nyo, ubos na yung damo sa pwesto na yan. Ang kanyang ginamit sa kanyang kulungan, pinagtagpi-tagpi ng mga kahoy na makukuha niya dito sa kanyang backyard. At saka, nilagyan niya ng transparent na plastic para pag umulan ay hindi ito mauulanan. At nilagyan sa ibabaw ng net para once na may mahulog na mabigat, siguradong hindi mapupunit yung transparent na nagsisilbing bubong para hindi maulanan ang kanyang mga alaga. Napakasimpleng idea lang pero napakalaking tulong ito para madaling mailipat ang kanyang mga alaga. Napakasimpleng kulungan lang pero mayroong itong gulong para pag nilipat ay hindi siya mahihirapan. Ganyan lang, napakasimpleng idea. Hindi natin alam sa susunod ang kanyang kulungan ay computer generated na. Biro lang mga ka-farmers, masyado naman tayong seryoso dyan. Pasubscribe muna sa ating YouTube channel para matulungan nyo rin ako para mas lalo tayo makilala. Maraming salamat sa inyo. Napakaganda ng quality ng kanyang RIR. Mga F1 ito mga ka-farmers. Talaga naman mapapabili ang mga gusto mag-alaga ng RIR. Ang RIR ay malakas din itong mga itlog. Tulad ng decal brown, brown din ang itlog ng ating RIR. Maganda rin ito sa panimula sa farming business. Magandang pangkatay dahil nga sa laki ng katawan ng ating mga alaga. Pwede ito pang layer, pwede rin ito pang meat production. Tulad ng aking nabanggit na pangkatay, mabinta din ito kasi halos magkapareho ang lasa nito sa mga native chicken natin, lalo na pag free range at organic yung ating ipapakain. Halos walang pinagkaiba mga ka-farmers. Ang pinagkaiba lang, mas malaki at matimbang pagdating sa kitaan pagdating sa RIR. Malaki ang pwede nating kitain dahil nga mas mabilis silang lumaki. Pero sa pag-aalaga ng free range chicken, marami na yung nagsimula at nalugi. Dahil nga umaasa sila sa commercial feeds. Pag umaasa kayo sa commercial feeds, asahan nyo, malamang halos malulugi po kayo. Bakit? Dahil napakalakas nilang kumain. Dahil makikita nyo naman yung kanyang laki ng kanyang katawan. Pero tika lang mga ka-farmers, mayroong mga nagtatanong, yung ganitong mga manok ba ay naglilimlim? Naglilimlim ito mga ka-farmers, pero mas maganda kung hindi natin palilimliman. Kasi once na naglimlim sila, ay mahihinto yung kanilang pangingitlog. Pero disclaimer lang mga ka-farmers, hindi po lahat ng free range chicken katulad ng RIR ay naglilimlim. May mga ilan na naglilimlim, pero naman hindi. Ngayon punta naman tayo sa mga kumita na at umasinso na sa pag-aalaga ng mga free range chicken katulad ng Black Astrolope, RIR, Decal Brown at marami pang iba. Paano nga ba sila umaasinso at kumikita? Dahil nga marunong sila sa marketing. Katulad na lang na may-ari nito, ang pinasok niya hindi pang table eggs, kundi mga fertile egg ang kanyang mga binibinta. Mga sisiw, day-old, week-old at mga month-old. Mas malaki ang pwede nating kitain pag ganyan yung negosyo na ating papasukin. Walang tigil ang kanilang pagpapapisa sa kanilang incubator. Once na hindi nabibinta yung kanilang sisiw, pinapalaki nila ito at yun ang ginagamit nila bilang pang meat production. Pero yung mga magandang quality, yun po yung pinapalaki nila, binibinta bilang RTL. Marami kasi ang nangangailangan mga nagsisimula sa farming business, lalo na yung mga maliliit pa lang na nagsisimula. Tulad ng ating nabanggit na kumikita sila pinakamababa ng 20,000 a month, yun po ay halo-halo
sa pagbibinta ng day-old, fertile egg, at week-old. At sa pag-i-incubator ng mga itlog ay hindi yan maiiwasan na marami yung lalaki. Yun naman yung binibinta bilang pangkatay. Masarap ito mga ka-farmers, ginataan, sinabawan, para din itong lasa ng native na manok. Kaya marami din ang naghahanap nito. Kung makikita nyo yung kanilang mga material, talaga naman mapapabili ka sa ganda ng kanilang mga ginagamit na material dito. Based sa aking pagtatanong sa kanila, hindi ito ang kanilang main na negosyo. Meron silang kainan mga ka-farmers. Kaya tamang-tama ang cycle ng kanilang business. Kasi once na hindi nabibili at marami na yung mga lalaki, yun po yung mga kinakatay para gawing pangmino, pangputahe doon sa kanilang turo-turo na negosyo. At pagdating naman sa kanilang turo-turo na negosyo, maraming mga sobra-sobra na pagkain na siya naman binibigay para sa mga alaga nilang black soldier fly mga ka-farmers. Kaya hindi lang matalino, napakatalino ang may-ari dito mga ka-farmers dahil sa kanyang cycle na ginagawa. Kaya para sa ating mga ka-farmers, kung balak nyong mag-alaga ng mga heritage chicken kahit na anong lahi, mas mainam na marunong kayo sa pag-aalaga ng black soldier fly. Dahil nga, yan ay napakaganda para sa ating mga manok. Yung larva na naproproduce, pwede natin ihalo sa azula at mga iba pang mga organic feed na makukuha natin sa ating mini backyard farm. Ang black soldier fly o larva ay napakagandang source of protein para sa ating mga alagang manok. Ito yung isa sa example na 100% kikita ka kung ikaw ay papasok sa pag-aalaga ng manok. Kahit anong manok, basta't madiskarte ka sa mga organic na pagkain. Tulad ng inyong nakikita, ang nauna ay commercial feeds na hinaluan ng molasses. Kasunod, nilagyan ng azula mga ka-farmers. Ang pinakalas ay yung larva or yung mga anak yan ng black soldier fly. Or pwede nyo i-search paano ba gumawa ng BSF. Ayan po. Pwede kayong mag-aral or pwede nyong pag-aralan kung paano gagawin. Napakadali lang yan mga ka-farmers at walang gasto sa pagpapakain ng BSF. At sa kanyang paraan, malaki ang maitutulong niyan para sa ating mga alaga. Napakagandang tingnan pag ganyan lagi yung ating mga alaga. Pero once nakakakita tayo na nanglulumo at mayroong mga sipon, may nabubulag, nakakapanghina mga ka-farmers. Ganito yung mga larva na ibinibigay nila, napaka-healthy. At dito sa kulungan na ito, nandito yung kanilang mga roster. Dito sila kumukuha pag mayroong mga bumibili ng pangkatay. Ang kadalasan kasi, ang mga lalaki o mga roster ang mga naiiwan. Dahil ang kadalasang binibili ng mga customer ay yung mga hens o mga babae na mga RIR. Kaya naging solusyon nila, dito sila kumukuha bilang pangkatay. At yung mga hindi naman nabibinta, yun po yung kinakatay nila at binibinta sa kanilang turo-turo na negosyo. Sa kabilang kulungan naman, sa likod bahay lang nila, meron sila mga native na manok. Katulad na lang ng darab na nakikita nyo doon sa may likuran mga ka-farmers. Pero hindi ganong karami. Sabi nga nila, pag sariling gamit lang nila ito. Pero pag dumami, maaaring makapagbinta din sila. Dahil nga, dito sa kanilang lugar, ay halos kinukulang din sila. Dahil nga marami ang naghahanap. At kung makikita nyo mga ka-farmers ay napakalaking tulong ang pag-aalaga ng BSF o Black Soldier Fly mga ka-farmers. Ayan po yung mga larva. Kahit yung mga day-old, mga sisiw pa lang ay malakas nang kumain ng larva. Kaya kung ikaw bahala pumasok sa farming business, mas mainam na pati yung Black Soldier Fly ay pag-aralan nyo kung paano mag-alaga. So ayun lang mga ka-farmers, maraming salamat sa inyong panonood. Kung mayroon kayong katanungan, maaari kayong mag-comment sa ating comment section. At huwag nyo rin kalimutan mag-subscribe and hit the notification bell para updated ka sa ating mga videos na i-upload. God bless po mga ka-farmers at sa inyong mga pamilya. Mabuhay po tayong lahat. At palagi ko kayong pinapaalalahanan, kung mayroon kayong gustong i-share, kaalaman sa farming business, ay maaari nyong i-share sa ating comment section.